Nagsimula ang lahat ng agawin ng mga bully ang merienda ng bida. Nakakabad trip, di ba? Sabi ng bida, hoy, hindi nyo pwedeng kunin ang gamit ko. Pero sabi ng mga babaeng bully, pre, apokalipse na, kailangan mag-imbak, tapos tinawag siyang walang kwenta. Aray, dahil sa kagipitan, nagmakaawa siyang ibalik ang tinapay niya. Pero sabi ng bully, ayoko nga. Isa ka lang noob. Kaawa-awa talaga. Ang tindi. Mamaya, sabi ng isa sa mga bully. Tambay lang sa basement ang lalaking to, isang stepping stone lang. Nasa sahig pa rin, sabi ng bida, pwede ko bang makuha pabalik ang merienda ko, pakiusap. Hindi natuwa ang bully, tapos tinapakan ang braso niya gamit ang bakyan niya. Ang bastos naman, tumingin siya pababa at sinabing, isa kang talunan, nangangarap ng mayamang babae. Tapos may pasabog siyang sinabi. Pinili niyi ang kuya ko, kaya lumayo ka o magdusa ka habang buhay. Bugbog sarado, iniisip ng bida, Lin at Liu, pagsisisihan niyo to. Tapos biglang, may lumitaw na screen ng online game, na nagsasabing marami na siyang revenge credits ngayon. Oras na para gumanti. Nagulat siya, nalaman na totoo ang rogue system na ito, pero sabi niya, sobra na ang kahihiyang dinanas ko. Tapos gusto pa ng system na ito na manatili akong basic. Sabi ng system, hindi. Pwede kang gumanti, at ang galit nila ay magiging credits na 100 beses ang halaga. Pagkabasa nito, na-excite siya sa magandang bonus. Determinado, sabi niya, wawasakin ko ang lahat ng lumait sa akin. Tapos may lumitaw na babae, tinatanong kung bakit nakaupo lang siya doon. Naiinis, sabi ng redhead, pre, hindi mo pwedeng pekin ang sugat gamit ang ketchup. Lumapit ang bida, inabutan siya ng pakete, at sinabing, galante ako ngayon. Hiyang-hiya si Chu, nagalit, at biglang, dagdag credits para sa kanya. Totoo nga ang system. Pagkatapos magbigay ng mas maraming gamit, tinanong niya kung sapat na at sinabing, kung maganda ang taste mo, mas marami ka pang makukuha. Iniisip ng babae na wala siyang pera pero galante at tinanong kung sa kanya ba talaga ang mga gamit. Habang paalis siya, kinumpirma niya, at kung kailangan mo pa, tawagin mo lang ako. Tumaas ng 20 ang affection niya, iniisip na galante siya at medyo cute. Dahil sa pagtaas ng affection, nakakuha siya ng 58,000 at lahat ng regalo kay Chu ay na-reimburse. Jackpot. Nagdiriwang, pumasok siya sa gusali at nakita ang dalawang pamilyar na mukha. Nakangisi, iniisip niya. Online na ang iyan. Nakita ng babae si Chen Yu at tinanong kung paano siya nakarating doon, nanunukso tungkol sa mga problema sa elevator. Sabi ng redhead, hindi matatalo ng blondie ang diyosa, pero sabi ni Yu, hindi ako takot sa sirang sapatos. Sumigaw ang babae, huwag kang manlait. Hindi mo siya makukuha. Walang kibo, sabi niya, palalampasin ko na. Isa siyang level E na babae. Umabot sa level 78 ang galit ni Liu. Tapos, dumating si Chuyao. Namula ang bida kasi lumipat siya para lang makita siya, at gumana ito. Nang makita ang diyosa, sinubukan ng redhead na magpakilala, pero pumunta siya sa lalaking blonde, tinatanong kung bakit hindi siya nito sinalubong. Sabi ng bully, paano nakilala ng batang to si Chu? Inimbita siya ng bida na kumuha ng supplies, pero sabi niya, sobrang taas na ng presyo ngayon. Ang tinapay ay tumaas mula 8 yuan hanggang 160, 120 na pagtaas. Sa likuran, sumabat ang goth girl, aminin mo nang wala kang pera. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ipinakita ng blonde ang mga supply, sinasabing, kung kailangan mo pa, humingi ka lang. Mapanganib sa labas. Galit na galit ang goth girl, tinatanong kung paano siya nakakuha ng ganoong karaming pagkain. Pumalo sa 113 ang antas ng galit niya. CJ, humanda sa magulong biyaheng ito. Kaya sabi ng lalaki, magaling siya sa radiology pero hindi man lang makipagtalo. Anong nangyari? Ang babae, sobrang inis, gumanti ng salita. Talunan. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako ng ganyan. Si Chu, walang kibo, sinabi sa blonde na titira muna siya sa lugar nito dahil kailangan niya ng bodyguard. Sabi ng system, pre, nakaipon ka na ng mahigit 200,000 credits mula sa lahat ng gulong ito. Ang babae, nanlalaki ang mga mata, nagtanong kung mayroon siyang magic trick sa pagkain, pero umiwas lang siya sa tanong. Habang nakatingin sa gilid, iniisip niya kung bakit siya naging kalmado kamakailan, naghihinalang may binabalak siya. Nadulas si Chu pero pagkatapos ay sinabi niya, magluto na tayo. Gutom na ako. Napangisi ang diyosa ng kagandahan, nakikitang tinatanggihan ng lalaki ang kanyang alindog, na lalo pang nagpabighani sa kanya. Pero, sa totoo lang, nasa kusina siya, gumaan ang loob na napanatili niya ang kanyang kalamigan. Bigla, nag-anunsyo ang ni tungkol sa isang matinding cold wave na may malalakas na hangin at ulan. Nalungkot ang mukha ng bida, na pagtantong ang apokalipse ay nangangahulugan ng matinding panahon, brownout, at kung ano-ano pa. Boom! Namatay ang ilaw sa kusina. Sabi ni Chu, bakit nawalan ng kuryente ngayon? Wala pa nga ang cold wave. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan, sinasabing ito'y isang neighborhood check. Sa loob, sinabi ng babaeng may pulang buhok na maghintay sila. Iniisip ng lalaking katabi niya na kakaiba ito, dahil 1 buwan pa lang ang nakalipas mula sa huling check. Iniisip niya na dahil ito sa problema sa tubig at kuryente, pero hindi naniniwala ang bida. Tumaas ang antas ng kanyang pagkadismaya.
Saka, kung tungkol sa tubig o kuryente, dapat ang mga taga-property ang umasikaso niyan. Nang hihinala, kumuha ng kutsilyo ang lalaki, itinago ito sa likod, iniisip na baka ito'y isang patibong. Sumilip sa pifol, nakita niya ang ilang kahina-hinalang tao na mukhang balisa. Nagpasya siyang huwag buksan ang pinto, sinasabihan silang guluhin na lang ang mga kapitbahay. Hindi nila siya pinansin, ipinipilit ang routine check. Sa kabilang panig kung ano-ano ang sinasabi nila. Sinabihan ni Chen Yu ang babae na manatili sa likuran niya dahil kung wala siya, walang paraan para mapataas ang kanyang credits. Nalilito, napansin niyang mas nagustuhan siya ni Chu Yaoji dahil sa kanyang sinabi. Tapos bigla sinira ang pinto. Hindi man lang natakot, mukhang mahirap ang laban. Sumugod sila, balak nakawin ang lahat ng gamit niya para mabuhay. Sabi ni Chen Yu, alay daw yun para sa yumaong kapamilya, pero walang pakialam yung babae. Nainis, hindi niya hahayaang kunin ang pagkain niya. May hawak na kutsilyo sa bawat kamay, binalaan niya ang mga magnanakaw. Lahat ay natakot nang laslasin niya ang liig ng babae. Kung gusto nila ang mga gamit niya, kailangan muna siyang daanan. Nagpanik, hinawakan ng mga lalaki ang kanilang mga kutsilyo, handang dumipensa. Nakangisi, nag-alok ng awa ang binata, hinahayaan silang umalis na may dalang isang supot ng pagkain. Nang makita ang sitwasyon, nagpasya silang tanggapin ang alok. Habang kinukuha ang mga gamit, sinabihan nila siyang lumugar sa apocalypse. Tumalikod sila at umalis. Tuwang-tuwa na makakuha ng tinapay. Pero nagbibiro lang si Chen Yu, hindi niya hahayaang kunin ang pagkain niya. Inatake niya ang isa sa mga magnanakaw mula sa likod. Nang makita ang kilos niya, dumipensa ang isa gamit ang kutsilyo. Sa tabi niya, natataranta ang babae habang pinaglalaruan niya ang sitwasyon. Hawak ang kutsilyo, sinabi ng lalaki na sa kanya ang lahat ng pagkain. Gamit ang kapangyarihan niya, sinabi ng bida na kaya niyang gumawa ng pagkain mula sa wala. Nang makitang nagbaba ng depensa ang hangal, mabilis siyang kumilos. Sa sandaling iyon, pinabagsak niya ang huling banta. Habang sumisigaw si Chu Yaoji, nagbiro siya na itabi na lang niya ito para mamaya at nakakuha ng mga bagong puntos. Pagtingin sa sistema, nakita niyang mayroon lang siyang pagkain at mahahalagang gamit para sa babae. Walang pakialam si Chen Yu sa pagpatay sa mga taga-komite, balak silang ilibing sa hardin ng komunidad, pero nasira ang plano niya dahil may mga tao sa pinto. Hindi umaatras, nagbanta si Chen Yu na ubusin silang lahat. Nakita ni Liu Ye kung gaano siya kabaliw, sinabing tatawag siya ng pulis. Lumapit ang bida, sinipa ang lalaki kung saan masakit. Dahil magkapit-bahay sa panahon ng apokalipse, naisip nilang magkampihan na lang. Pero si Chen Yu ay gustong panoorin lang ang pagkasira ng mundo. Nagalit ang babae nang mapagtanto niyang hindi siya binibigyan ng merienda. Kung may gusto si Liu Yi, kailangan niyang magmakaawa o makipagpalit. Sawa na ang lahat sa walang katapusang drama. Bigla na lang, sinimulan silang atakihin ng mga gwardiya. Si Chu Yaoji, armado ng high heel, ay handa ng makipag-away. Pinabagsak ni Chen Yu ang dalawang tauhan at sinugod ang huling dalawa. Tinawag niyang basura ang natatakot na dalawa habang tinitingnan sila. Patagong inabot ni Lin ang isang plorera. Nainis, nagbanta siyang papatayin ang tanga at sumugod. Pero masyadong matalas si Chen Yu at napansin ang kilos. Bumagsak ang plorera sa sahig at nabasag. Pagkatapos patayin si Young Master Lin, nangako siyang tuturuan ng leksyon ang asawa at kapatid nito. Natakot ang dalaga nang makita ang walang buhay na katawan. Agad niyang inamin na nagkamali siya at gagawin ang kahit anong gusto ng bida. Pinatawad niya ito at sinabihan si Liu Yi na umalis. Nagbiro si Chu Yaoji na may kahinaan pa rin ang bida para sa babaeng pinakawalan niya. Ang mga natirang bangkay, itinapon sa bintana, bilang babala na lumayo sila. Dahil may paparating na matinding lamig, nakaduti ang kapatid ni Wei ng gabing iyon. Bigla, may sumigaw tungkol sa mga bangkay kahit saan. Natakot si Wei nang makita ang kapatid niya sa mga namatay. Wala siyang ideya kung paano ito nangyari. Patay na si Young Master Lin, ang kanyang katawan ay nasa lupa. Isang ulan ng bangkay ang bumagsak sa kalye, kaya nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Ang tanging nagawa ni Wei ay himatayin. Pagkatapos itapon ang mga bangkay, tinanong ni Chu Yaoji kung ano ang susunod bago dumating ang matinding lamig. Kalma lang. Naghanda ang bida ng mainit na pagkain bago tingnan ang sitwasyon. Ipinakita ng system na ang 200,000 puntos ay nagbukas ng mga bagong gamit sa shop. Excited si Chen Yu na patikimin ang babae ng luto niya. Nagulat siya, pakiramdam niya ay nasa bahay kahit nasa apocalypse. Pero walang oras kumain si Chen Yu, naghahanda para sa matinding lamig. Nakatanggap siya ng mas maraming puntos mula kay Chu Yao, umabot sa 273,000. Sa labas, tinutulungan ng mga tao ang kapatid ni Wei na walang malay. Nang makitang nanonood si Chen Yu, hindi natuwa ang lalaki na makita siyang muli. Tinanong ng bida kung siya ba ang kinakausap nila. Pagkatapos magbiro, sinampal niya ang bastos na bata. Gumastos si Chen Yu ng 100,000 credits para palakasin ang stats niya, perpekto para sa mga loko-loko. Habang nanonood, namangha ang lalaki sa biglaang lakas ng bida. Nakaluhod, nagmakaawa siya, sinasabing limitado ang mga pagpipilian sa apokalipse. Nangako ang lalaki sa lupa na hindi na magbibiro at tutulong kung kailangan. Pinag-isipan ng bida ang sitwasyon ng magkapatid. Pinagpapawisan ng husto. Nag-antay sila sa desisyon ni Chen Yu.
Nagtaka, tinanong niya kung bakit walang tubig at kuryente. Ipinaliwanag nila na naputulan ang buong gusali at nagbahay-bahay sila para magnakaw ng gamit. Inutos ni Chen Yu na ibalik ang mga serbisyo at dalhin si Lin Beiwei ng angako ng proteksyon. Sa sofa, nagising ang kapatid ni Wei habang kumakain ng masarap na pagkain ang mga lalaki. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Nang makita ang noodles, nagtaka siya kung saan galing ang mga supply. Si Chen Yu, ang dalubhasa sa pagkain, ay naghintay na magising si Wei. Nainis, hindi siya makapaniwala na tinatawag ng kapatid niya na kuya ang isang estranghero para lang sa noodles. Sinabi niya na kahit mabait pa si Chen Yu, hindi niya papayagan ang kapatid niyang si Han Yi na pumunta. Kahit para sa isang mangkok ng noodles, tumanggi siyang kumain. Tumaas ng husto ang anger points niya hanggang sa itinapon niya ang pagkain. Hiniling ni Wei na pakainin siya ng noodles, kundi ay maghihiganti ang kanyang kapatid. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kaldero sa mesa at hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Walang pakialam, pinalayas niya ito mula sa kanyang apartment. Sobrang nag-alala si Chu Yaoji sa pag-iwan sa isang babae sa lamig, parang, sino ba namang gumagawa nun? Pero si Chen Yu, hindi. Kalmado lang siya, hindi apektado. Nakatayo lang doon si Wei, hindi makapaniwala na kaya siyang iwan ng lalaki sa pasilyo. Tumingin siya sa paligid at, dumating na nga ang taglamig, may snow at lahat. Kinakalampag ang pinto, nangako siyang hindi siya gagalawin ng kapatid niya kung pagbubuksan siya ni Chen Yu. Pero, biglang plot twist, wala na ang kapatid niya, as in, malamig na bangkay na. Talagang pinatay ni Chen Yu si Young Master Lin, walang awa. Pero ang babae, kumbinsido siyang okay lang ang kapatid niya. Tapos, bigla na lang, isang babaeng naka-winter coat ang nagbukas at inanyayahan si Wei sa loob. Si Chu Yaoji, sumisilip sa pinto, ay nag-aalala na baka isumpa sila ni Liu Yi kay Lin Beiwei. Sabi ng isa sa mga lalaki, bakit hindi tulungan ang kapatid ni Wei? Nahihirapan siya. Tumakbo si Wei sa yakap ng kaibigan, kailangan ng matinding pag-alo. Samantala, pinaplano ni Chen Yu ang susunod niyang galaw, puro diskarte. Bigla may ingay sa pinto. May paparating suspense. May nagsabi na buti pa si marunong tumigil. Isang boses ang nagsabi, papasukin si Chen Yu, nilalamig siya at nagugutom. Nakuhod ang babae, nagmamakaawa, kumakapit sa damit niya, desperado ang dating. Sinabihan ng babae si Yi na huwag magpakababa sa ganoong antas. Tungkol lang naman ito sa noodles. Walang paligoy-ligoy, sinabihan niya itong lumayo, sa lalong madaling panahon. Patuloy na nagmakaawa ang babae, sinasabing kasalanan niya ang lahat. Magiging tapat na daw siya ngayon. Pero ang lalaki, hindi naniniwala, kahit kaunti. Sabi ng kaibigan niya, dapat may iba pang paraan para makalabas sa bulong ito. Nawawala na sa sarili ang babaeng magulo ang buhok, sinisisi ang patay na kapatid ng kaibigan sa kawalan ng supply. Nagulat ang babae nang marinig na kung wala ang pera ng kapatid niya, iiwanan ni si Chen Yu. Para sa kanya, basura ang babae at ang kapatid nito, nararapat lang sa kanila ang nangyari. Umiinit na ang drama, parang mga asong nagtataholan. Bago pa lalong magkagulo, nagbitaw ng 2 pasabog ang lalaki. Tinuro si, sinabihan niya itong kumalma at huwag maging halimaw. Tinuro ang isa, inamin niyang pinatay niya ang kapatid nito at hindi man lang nito alam. Umabot sa 578 ang galit niya at nanumpa siyang pababagsakin si Chen Yu. Bago pa siya makalapit, isinara niya ng malakas ang pinto. Pagkatapos ng lahat, patuloy na tumindi ang galit niya na may halong matinding lungkot at pagkadismaya. Pag-alis sa gulo, napagtanto niyang ang tindi ng babae at may kasama pang init ng ulo. Nakakuha siya ng 2,272 Fury Points at ngayon ay mayroon ng mahigit 400 ni credits. Nagliwanag ang mukha niya na pagtantong nananalo siya, mga babaeng bagsak na may jackpot. Ang kanyang grupo, litong-lito sa kanyang nakakatakot na tawa. Dahil ganado, inanunsyo ng boss na magpa-party sila ng husto ngayong gabi, sagot niya ang inumin. Pero may naramdaman siyang kakaiba, isang kakatuwang pakiramdam sa paligid. Sabi ni Chu Yaoji, kakaiba na nawalan na naman ng kuryente, at walang sinuman ang may mainit na damit. Malamang, sobrang bumaba ang temperatura kaya nasira ang mga circuit, hindi kasalanan ng komite. Una sa lahat, hindi kailangang magpanik. Mayroon pa silang gas para manatiling mainit. Tiningnan niya ang sistema, nakita niyang kailangan niya ng 500 lei credits para ma-unlock ang mga bagong gamit sa store. Nang makita ang malalaking numero, naisip niyang tanga ang babae dahil hindi bumili ng maiinit na damit noong tag-araw. Tumaas ang Fury Points ni Chu Yaoji, na pagtantong ang boss ay nagrereklamo tungkol sa kanya. Para asarin siya, sinabihan niya itong tumigil sa pag-angal. Siguradong bumili siya ng kumot noong tag-araw. Sa pag-akalang naapektuhan ng lamig ang utak niya, nanood ang grupo, medyo natatakot. Masamang tumingin ang babae na may 523 Fury Points, sinasabing nagyelo na ang utak ng lalaki. Dahil sa gulo, napagtanto ng lalaki na nakakaipon siya ng mas maraming system points. Handa ng sumugal, mayroon siyang mahigit 519 na nagbukas ng bagong kategorya. Nanatiling mataas ang galit ni Chu Yaoji, sinasabing hindi nila siya pwedeng laitin dahil lang mayroon siyang mga supply. Samantala, ang lalaki ay patuloy sa pag-ipon ng puntos, tumatama sa jackpot. Tapos bigla, bumalik ang kuryente at ligtas na sila.
Pagkatapos gumastos ng 100 ni credits, binayaran niya agad ang katumbas ng kalahating taon na bayarin. Gamit ang isang megaphone, isinigaw niya para marinig ng lahat ng mga pinagtaksilang asawa at nakakatakot na biyenan ang kanyang epic na plano ng paghihiganti. Sa loob ng gusali, tinatawag siyang tanga ng ilang tao at nilalait siya. Ipinakita ng sistema na tumataas ng husto ang kanyang fury points na maganda para sa ating bida. Iyan ang saya ng pagyaman sa isang gabi, baby. Samantala, inakala ng kanyang grupo na tuluyan ng nagyelo ang kanyang utak. Pagtingin sa sistema, umabot ang kanyang credits sa 836,700. Inakala ng tatlo na nabaliw na ang boss at binantayan ang lahat na parang mga lawin. Hindi pinansin ang lahat ng tanong, sinabihan niya ang lahat na matulog ng maaga. Walang kaalam-alam si Chu Yaoji sa kung ano ang pinagsasabi ng kanyang Chenyu. Samantala, may mga boses na nagsasabi sa Unit 701 na lumayas. Ngayon, akala nila patay na sila, nawawalan na ng lahat ng pag-asa. Pero alam ng bida ang lahat ng diskarte at hindi siya kinakabahan. Nalilito, inakala ng kanyang mga kasama na na-brainwash siya. Sa labas, hinamon sila ng isang babae na buksan ang pinto, nagbabantang sisirain ang kanilang power box. Iyon si Son Shiner, ang sikat na internet celeb. Nang makilala ang boses, nagpakitang gilas ang bida sa pinto. Naiinis, sinabihan nila siyang itigil ang kalokohan sa lalong madaling panahon. Pero hindi na tinag ang lalaki sa kanyang mga ginawa o sa gulong idinulot nito. Sa sobrang inis, nagpa siya ang lalaki na sirain ang power box. May hawak na martilyo, ibinuhos niya ang lahat ng galit dito. Pinanood ng bida ang eksena na parang pelikula, walang ginagawa. Nagbabala si Son Shiner na ito ang nangyayari kapag kinalaban sila ng isang talunan. Sa sandaling iyon, nagpakita ng misteryosong ngiti ang binata. Itinaas ang kanyang kamay, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa tamang posisyon. Bigla, ang nayuping power box ay halos agad na naayos. Nagulat ang lahat sa paligid sa nangyari. Inaasar ang lalaking sumira nito, sinabi niyang mahina ito at hindi pa sapat ang kain. Hindi pinalampas, kinuha niya ulit ang kanyang martilyo at pinukpok ang power box. Iniwan itong wasak na wasak, inakala niyang hindi na ito maisasalba. Mabilis na nagbago ang mukha niya nang makitang bumalik sa normal ang power box. Para sa bida, ang lalaking iyon ay isa pa ring ganap na mahina. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagbigay ng matalim na tingin ang lalaki sa bida. Itinaas ang kanyang martilyo, tinangkang unahing patayin si Chenyu. Habang sumusugod, mabilis na umiwas sa gilid ang bida. Inilabas ang kanyang paa, pinatid niya ang lalaki, na lumikha ng perpektong pagkakataon para sipain siya kung saan talaga masakit. Ang pawis sa mukha ng lalaki ay nagpakita ng lahat ng kanyang sakit. Mula noon, makikilala na siya bilang prinsipe ng kawalan. Nang gagalaiti, nagbabala ang babae na kahit may kuryente, maubusan siya ng pagkain at kailangang mamili. Hindi siya pinansin, hindi niya inisip na malaking bagay iyon. Nang marinig na isa siyang malaking influencer, hindi siya natakot at nag-alok ng pagkain para magdiwang. Nang makita ang nangyayari, lalong naging desperado ang dalawa, na pagtantong nasa bida na ang lahat. Habang lumalaki ang kanyang galit, hindi makapaniwala si Son Shiner na ginawa niyang pagkain ang lahat. Kahit ang isang influencer na may milyon-milyong fans ay walang ganoong kapangyarihan. Habang may hawak na pagkain ang kanyang grupo, patuloy na nakakatanggap ng banta ang bida. Bigla, umulan ng mga itlog sa kanyang mga kalaban. Iminungkahi ng lalaki na itigil agad ng bata ang ganoong pag-ugali. Hindi siya pinansin, kumuha siya ng mangkok at pinalo ito sa kanyang ulo. Nawalan ng balanse, nadulas siya at napaupo sa kanyang puwet. Pagkatapos gumawa ng malaking eksena, sinabihan niya ang kanyang grupo na pumasok sa apartment. Ngayon ang kanilang layunin ay pabagsakin si Chenyu gaano man katagal. Nang marinig ang malakas na kalabog sa pinto, alam nilang hindi magtatagal ay makakapasok na sila. Sinusuri ang system, nagpa siya ang mandirigma na buksan ang isang bagong kategorya gamit ang kanyang mga puntos. Napatingin ang kanyang mga mata sa notification para sa nabuksang kategorya ng damit. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. Napansin ni Chu Yaoji ang paparating na acid rain at inisip ng lalaki na perpektong panahon ito para mamasyal. Inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan, sinabi niya na may potensyal ang binata. Inabutan siya ng isang feather jacket, inaya siyang libutin ang lugar ng magkasama. Dahil sa pananabik, patuloy na nagtanong ang lalaki sa boss, iniisip na baka pinamumunuan nito ang isang lihim na grupo. Binuksan niya ang pinto, kaharap ang mga taong nandoon kanina. Itinulak ang influencer sa gilid, sinabihan siyang huwag humarang sa daan. Kitang-kita ang galit ng babae nang mapagtanto niyang hindi siya nirerespeto ng isang influencer na may milyon-milyong fans. Naghahanap ng makakain, sinubukan ni Zhao Tian na isisi sa babae ang lahat ng kaguluhan kanina. Nang mapagtantong gusto niyang makipagkaibigan sa isang lalaking may kapangyarihan, labis na nainis ang influencer. Determinado, nag-alok siyang sumama kay Chenyu, hinihiling na imbitahan siya nito, at nangangako ng masasarap na pagkain at inumin. Walang pag-aalinlangan, sinampal siya ng bida. Hindi siya makapaniwala na may lakas ng loob itong ikumpara siya sa isang ordinaryong lalaki. Sa mapagbantang tono, binalaan niya ito na huwag na yung ulitin. Wala nang kinatatakutan, kahit pa ang kanyang mga followers, sinampal niyang muli ang mukha nito. Galit na galit.
Hindi maintindihan ni Son Zenor kung bakit siya lang ang hindi sumusubok na pahangain ito tulad ng lahat. Samantala, sinusubukang ipakita ni Zhao Tian na tapat siya sa kanyang bagong bro, pero nasuntok lang siya ng sidikik na bughaw ang buhok. Nakita ang kaguluhan, lumingon-lingon si Chen Yu. May boses na tumawag sa isang tao. Nakaupo sa sahig, mukhang nanginginig sa ginaw si Wei. Ipinatong ng binata ang kanyang feather jacket sa kanya, habang pinapakinggan ang kanyang pakiusap para sa tulong. Habang inaalo ng binata ang babae, sinabi ni Chen Yu na titingnan niya ang labas. Sinira na ng acid rain ang lahat sa paligid. Wala nang silbi ang mga halaman at sasakyan, pero kailangang kunin ng bida ang isang package sa delivery spot. Habang naglalakad siya sa mga kalye, isang babaeng nakasandal sa pader ang tumawag sa kanya. Determinado, hindi siya mahuhulog sa patibong na yon. Habang nagpapakyut, nagpa siya siyang pag-usapan kung anong klaseng problema ang babae para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang matalim na kutsilyo ang itinutok sa kanyang leg. Pinagbabantaan ang mandirigma, inutusan niya itong maghubad kaagad. Pero sinubukan niya ang lahat ng paraan para makalabas sa gulo, na lalong ikinainis ng babae. Tinitingnan ang kanyang mukha, sinabi niyang kakaiba talaga ito. Mahigpit ang hawak sa kutsilyo, patuloy siyang nagbabanta, sinasabing tatapusin niya ito kung hindi gagawin ang sinasabi niya. Walang ipinapakitang takot, sinimulan niyang hubarin ang kanyang jacket. Galit, sinabi niya na kung wala itong kahit anong kapakipakinabang, hindi man lang siya nito makausap. Nakangisi, sinubukan ni Chen Yu na lalo pa siyang inisin. Bigla, may napansin siyang kakaiba sa kanyang mga kamay. Kinuha pabalik ng bida ang kanyang damit at sinabihan itong kausapin siyang muli kapag natuto na itong magtanong ng maayos. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na pagtanto ng babae na tuluyan ng naglaho ang mga damit. Habang tumataas ang antas ng kanyang galit, sinugod niya ang bida gamit ang kutsilyo. Pero mas mabilis siya at hinawakan ang braso nito ng buong lakas. Itinulak niya ito sa pader na ladrilyo. Hawak ang braso nito, sinabi niyang hindi ito kwalipikado. Habang sinasabi niya na kung wala ang mga yaman na yon, sina Chen Yu ay mga numero lang, mga buhay na walang halaga sa apokalips. Binigyan niya ito ng misyon, hiniling na puntahan ang ospital ng lungsod, at gagantimpalaan siya ng 2 pakete ng noodles. Ang pagkain iyon ay sapat na para maging labis siyang nagpapasalamat dahil ang mga langgam ay langgam lang. Hindi matanggap ang lahat ng pang-aabuso, sinuntok ng bida ang kanyang mukha. Sa ilalim ng ulan, hinawakan niya ang kanyang mukha na may pasa mula sa sampal. Umaabot na sa sukdulan ang kanyang galit, pero parang hindi naririnig ng bida ang kanyang pagreklamo. Habang bumabagsak ang acid rain, tinawag niya si Chen Yu. Tumalikod siya, ibinigay ang kanyang address, at pumustang hindi ito magkakaroon ng lakas ng loob na magpakita. Sa sandaling iyon, iniisip niyang makukuha niya ang kanyang mga gamit at pagbabayarin ito sa lahat. Pag-uwi, may dala siyang isang package sa kanyang mga kamay. Nakaupo sa sahig, hinihintay ng influencer na dumating si Chen Yu. Desperada, hinawakan niya ang kanyang mga binti at nakiusap na tanggapin siya, nangangakong tutuparin ang lahat ng kanyang hiling. Sa sandaling nalaman niyang mayroon siyang walang katapusang supply, biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang pagtingin. Sinasabi ni Sun Center na dati siyang napaka-ignorante, pero ngayon ay magiging pag-ari na siya ng bida. Pinapasok siya sa loob, sinabihan siyang maligo, dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang sahig. Ipinapakita ng system na lahat ng pera at yaman na ginasto sa influencer ay ibabalik ng 100 beses para sa imbakan. Ang susunod na kategorya, Fruit Superpower, ay mabubuksan sa 3 milyon credits. Hindi makapaniwala si Chu Yaoji na hinabol pa niya ang isang simpleng package, pero sabi ng boss ay dapat niya itong kunin. Tumalikod siya, nagbabala na hindi niya kailanman sinabing gusto niyang pakasalan ang bida. Pagbukas ng package, nakakita siya ng isang teddy bear. Pabiro, sinabi ni Bai Chao na hindi niya alam na may ganoong kabait na panig ang boss. Hawak ang lalaki sa leg, nagtungo ang dalawa para matulog, iniwan ang pangunahing silid para kay Chen Yu. Sa sandaling iyon, parang may lindol na nangyayari. Isang boses ang nagbanta kay Chen Yu mula sa labas ng pinto, sinasabing tatapusin siya nito ngayong gabi. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, sinabi ng boss na wala siyang ginawa. Nairita, sinabihan niya ang lahat na matulog na agad. Nakakaramdam ng sakit ng ulo, napagtanto ng bida na hindi siya makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Hindi maaari. Nagpapalamig sa sala, sabi niya, kung mabubuksan ng babae ang pinto na yon, ibibigay niya ang kanyang base chief badge. Walang biro, tuwang-tuwa ang kanyang mga kasama, gustong-gusto ang trip ng boss. Nakita ni Son Shiner na may kakaibang dating ang mga kuya. Saka, malakas ang kanyang impluensya, parang top tier, walang duda. Sinabihan ni Wei ang dalawa na tumahimik, sabay bigay ng pabirong batok sa ulo. Habang humihigop ng tsaa, napaisip ng malalim ang mga bida, parang, kung sino ang kavibe mo, sila ang tropa mo, gets. Nagtataka si Chu Yaoji kung hahayaan nilang gisingin ng isang babae ang buong bloke, kahit nalampas na sa oras ng tulog. Nainis, sinabi ng mandirigma na noong sinubukan ng Notre Dame na paalisin ang redhead, siya ang naging sandalan nito. Sumasagad ang galit niya tuwing nagsasalita ang boss. Lumapit sa pinto, inilagay niya ang code. Sa labas, may blaster ang babae na nakatutok sa kanya.
Hawak ito ng mahigpit, sinabi niya, pasasabugin ko ang utak mo, literal. Ang mga pagpipilian niya, patayin siya o makipag-alyansa at abutin ang kanyang mga pangarap. Pero, hindi pa rin siya handang isuko ang kanyang paghihiganti. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mandirigma na isang matapang na babae ang kaharap niya. Muli niyang isinara ang pinto, iniisip pa rin ang matinding pagpigil ni Chen Yu sa kanyang kapangyarihan. Sumusuko na, sabi niya, palalampasin kita ngayon, pero sa susunod, tapos ka na. Kalmadong binuksan ang pinto, sabi ni Chen Yu, may isang salita ako. Sumama ka sa akin. Ito ang pinakamagandang gawin mo. Pero wala siyang panahon sa satsat nito at sinuntok siya sa mukha. Sa loob, naghihintay si Chu Yaoji na may handang noodles at karne. Namangha sa mga imbak ni Chen Yu para sa apokalipse. Nasabi niya, paanong naging totoo to? Sakto, lumapit ang blonde sa bida, sinasabing gutom na siya. Nainis, sabi ng lalaki, kalma lang. Sagot ka ni kuya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa siya at niyakap siya ng mahigpit. Samantala, tinanong ng redhead si Lin kung nagmamadali ba siyang pumunta sa ospital dahil masama ang pakiramdam niya. Sabi ng babaeng maikli ang buhok, walang oras para mag-usap, kailangang makarating doon bago sumikat ang araw. Sakto namang nagluluto ang bida, pero kinalagkad siya ni Lin palabas habang hawak sa tenga. Habang kinakalagkad siya palayo, sabi niya, babalik lang ako. At sabi ng redhead, mag-ingat ka. Habang nakahiga sa sopa, sabi ng astiging babae, huwag mag-alala, masamang damo, matagal mamatay, at matibay siya. Sa labas, sabi ng babaeng maikli ang buhok, umaandar pa ba ang motor na to? Nakangiti, sabi ni Chan, kayang-kaya nito ang lahat. Inis na sabi ni Lin, nakalimutan mo na ba ang ebolusyon? Sira na ang baterya. Nang marinig ito, sabi ng blonde, naniniwala ka pala sa liwanag. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ito. Sumisigaw, sabi niya, nababaliw na yata ako. Nagtitiwala sa isang tulad mo. Pero pinaandar ng bida ang motor at sinabihan siyang umangkas. Gulat na sabi niya, bakit hindi kinakalawang ang motor na to sa ulan? Sabi ni Yu, hinaharangan ng feather jacket ko ang acid rain. Siyempre, ganoon din sa motor. Pagkatapos, sabi niya, kumapit kang mabuti. Magkakaroon tayo ng isang magulong biyahe sa apokalipse. Iniisip ni Zhu, ang sigla ng lalaking to sa gitna ng apokalipse. Siya na kaya ang tagapagligtas na binanggit ni tatay. Sakto namang sinabi ng system, tumaas ng 1-0 puntos ang affection ni Zuli matapos ang panalo sa romansa. May balanse ang NC na 2-1-0-0-0-0 puntos. Pagkatapos, sabi ng lalaki, ibigay mo ang sandata para ma-upgrade. Gulat na gulat ang babaeng maikli ang buhok, kaya niyang mag-level up ng mga sandata. Sa isip niya, sabi ng blonde, 100 na cashback, at ang affection score ng babae. Maya-maya, dumating sila sa lugar at pinigilan ng isang gwardiya. Sabi ni Lee, hoy ako to. Pero sabi ng lalaki, wala akong pakialam. Sabi ng matanda, siguradong may daladala siyang kung ano-anong mikrobyo sa itsura niyang yan. Sumingit si Chion, sinabihan ang gwardiya na itigil na ang kalokohan. Sabi ng matanda, ang talas ng dila mo. Sa isang iglap, sinuntok ng bida ang gwardiya at bumagsak ito. Sabi ng blonde, siguradong glycerin enema to, at sinabing dapat kumilos ang lalaki na parang pambala sa kanyon. Bigla na lang, isang buong squad ng mga gwardiya ang lumitaw. Inihanda niyo ang kanyang sandata, sinasabing ipapakita niya sa lahat kung ano ang kayang gawin ng isang crossfire god. Sinimulan niyang pagbabarilin ang mga gwardiya, at nagbagsakan sila na parang mga langaw, may isa pang nagmamakaawa. Hinampas lang siya ng bida gamit ang sandata nito. Madali lang. Pumasok sila sa loob at tinatawag ni Joe si Matandang Chin. Tinawag siya ng matanda na munting rosas at nagtataka kung paano siya nakarating doon sa kabila ng acid rain sa labas. Inis, sinabihan niya itong kumalma at nagtanong tungkol sa progreso ng eksperimento. Samantala, sinusubukan ng bida na magpa-check up sa nurse. Hinila ng kasama niya ang kanyang tenga, sinasabing naghahanap siya ng gulo. Sumingit ang nurse, sinasabing nagsimula pa lang ang apokalipse at ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Sabi ni Chin, kakaunti lang ang mga kabataang kasing galing ni Chong Wei, at sabi ng babae, marami siyang resources at koneksyon. Sumingit ang blonde, nagtatanong kung ginto ba ang basurang iyon, at iniisip ng nurse kung naiinggit ba siya. Ibinunyad niya na nasa kanyang Chong Wei ang lahat ng gamit at sinabing sinusubukan lang ng binata na mapalapit sa kapatid niya para sa mga yon. Sabi ng blonde, bagay na bagay kayong dalawa. Nagbiro si Lei na si Chan ay bumibili pa nga ng meat noodles sa bahay, hindi lang basta tinapay. Hindi makapaniwala ang nurse, sinasabing limitado ang resources, at inimbak na ng mga boss ang lahat. Sabi ng blonde na pag-iwanan ka na ng panahon. Nagtanong ang matanda kung kasama ba sa gobyerno o negosyante ang bida, at sinabi niyang hindi. Sinabihan ng babaeng nakapink ang kanyang lolo na tumigil na sa pagtatanong, sinasabing basagulero lang ang lalaki. Sinubukan siyang suportahan ni Lei, pero sabi ng kapatid niya, naiinggit lang siya dahil hindi siya pinili ni Chong Wei. Bigla na lang, sinampal ni Chan ang nurse, na nagpataas ng galit nito ng 558 puntos. Patuloy niya itong sinampal na lalong nagpagalit sa kanya. Habang nasa sahig, sinabi niyang kasama ang kanyang Chong Wei sa grupong Hao Wei, pero walang pakialam ang bida.
Pagkatapos, dumating ang lalaki at ikinuwento ng asawa niya ang nangyari. Galit siya, nagtatanong kung sino ang gumalaw sa asawa niya at itinuro niya ang blonde. Inutusan ng asawa niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang binata, pero nasaktan lang ang mga kamay nila sa pagsuntok sa kanya. Ang nurse, na galit, ay sinabihan silang tapusin na ang binata. Isang lalaki ang kumuha ng kutsilyo, pero sinipa ito ni Chan palayo na parang boss. Inis ang leader, tinawag na walang silbi ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Lei kay Chang Wei na lumapit lang siya sa kapatid niya para sa data ng eksperimento. Hindi sumang-ayon ang nurse, sinasabing totoong mahal siya ng kanyang asawa. Kinuha ng bida ang data, sinasabing ibibigay niya ito kung paliligtasin sila. Hindi makapaniwala ang babae na ganoong klaseng tao ang binata. Sabi ng leader, sige, deal. Tinawag ng nurse na duwag ang binata. Hindi nakakagulat, kasama niya ang kapatid niya. Sa likod, galit na galit ang nakababatang kapatid, pinaplanong paghigantihan si Chanyo kung makakaligtas sila. Hawak ang mga papel, sabi ng leader alis na sila. Nakangiwi si Joe, sinasabing hindi siya in love, at sila ng asawa niya ay laging pareho. Sabi ng babae, may mga taong hindi laan para sa yaman, at sinimulan siyang tuyain ng bida. Ang nurse, na inis, ay hiniling sa kanyang asawa na kumilos, at pinapunta niyang muli ang kanyang mga tauhan. Humingi ng time out ang bida. Nagtataka ang babae kung takot ba siya, pero sinabi niyang hindi pa siya nakakaramdam ng takot mula nang magsimula ang apokalipse. Tapos na si Zhu Chang, sinasabing kasama nila ang tatay ng eksperimento, at hindi na magpapatuloy sa pagyayabang ang binata. Ipinakita ng bida na wala na ang tatay sa grupo. Gulat ang leader, at sinabihan ng kanyang asawa ang mga tauhan na ayusin ito. Sinimulang sunugin ni Chion ang mga file, sinasabihan ang lahat na kumalma. Nagpanik ang grupo, at tinari sila ng blonde. Galit na galit sila'y, nagtatanong kung alam ba ng binata ang ginagawa niya dahil mahalaga ang mga file. Hinawakan niya ang mga balikat nito, nagtatanong kung naniniwala ba siya sa liwanag, at sumagot siya ng tumawa ang binata, sinasabing naniniwala siya sa isang bagay na napakawalang kwenta, na lalong nagpagalit sa kanya. Sabi ng system, 4,675 na Anger Points ang naipon. Ipalit sa pribadong imbak ng host na 469,000. Sinabihan ng bida ang kanyang kasama na huwag ma-stress. Sagot na niya ang buong bagay tungkol sa genetic experiment. Isang matanda na sobrang mausisa ang nagtanong kung isang henyo sa medisina ang binata. Habang nakatali, sinimulang tuyain ng nurse ang tanong ng matanda, sinasabing kaya naman nilang ipasa ng asawa niya ang teknolohiyang ito. Lumapit ang NC, sinasabihan ang babae na huwag magwala dahil lang may sira ang utak niya. Nagalit siya, pero nagbiro ang bida na mayroon na siyang anti-rabies shot, kaya hindi siya takot. Pinagpatuloy ang pang-aasar, sinabi ni Chen na mahina ang isip niya at madaling mapikon. Pinatunayan ang punto, patuloy na tumataas ang antas ng galit niya. Sa isip niya, sabi ni Zhu, pababagsakin ko ang bata kapag dumating na ang grupo ni Haoye. Samantala, sa apartment, tinanong ng blonde kung napupuyat si Chu. Sabi ng redhead, hindi makatulog. At sinabi ni Zinner na huwag mag-alala. Halimaw si Chen Yu. Bigla na lang, tumakbo palabas ng bahay si Yao at nawala. Kasabay nito, sa lab, tinanong ni Chen kung kaya ba talaga ng bata na i-evolve ang genes, at sinabi lang niya, kalma lang. Tapos sabi ng bata, oras na ng almusal, at biglang, nagkalat ang mga supply. Napanganga ang nurse, nagtataka kung paano, dahil naka-lockdown ang lahat ng supply. Sinusubukang mabuhay, sabi ng leader, gagawin ko anumang gusto ng bata. Sumingit ang nurse, sabi niya game din siya sa kahit ano. Ipinagyabang niyang mas marami siyang kayang gawin kaysa sa kapatid niya, at sabi ng AC, patunayan mo. Sumingit si Lei, sinasabing hindi dapat magloko ang blonde dahil banta pa rin si King Wei. Nakangisi, sinabi ni Chen na huwag mag-alala. Dudurugin nila ang mga pesting ito sa isang bagsakan. Nakipagtalo ang babae, sinasabing ang young master ng Haoye Group ay isang martial arts pro at mapanganib. Biglang may sumigaw, hinihingi ang genetic data o wasak ang ospital. Nagbabala ang isang lalaking may lilang buhok na mayroon silang 30 segundo. Isang batang may berdeng buhok ang nagtanong kung bakit hindi na lang sila sumugod. Sabi ng lalaki, gusto niyo bang matulad sa kanila? At sinabing inaasikaso na ito ni Supervisor Lee, idinagdag na magmumukha silang mga duwag. Tinawag siyang tanga ng ikatlong hepe. Habang nanonood mula sa bintana, sabi ni Lee, nasa baba si Xiaobei at pipigilan niya sila. Sabi ng MC, kakain muna ako, kaya nagalit ang kasama niya dahil lampas na sa oras ng almusal, at tumaas ng 245 puntos ang galit niya. Sabi ni Old Chin kailangan siya ni Xiao dahil tepok na ang tatay, at pipigilan niya sila para makatakas ang dalawa. Nakatali, humihingi ng kalayaan ng leader, pero sinipa lang siya ng AC sa mukha. Wala lang yan. Sumigaw ang nurse para sa young master, sinasabing nasa 3rd floor lab siya. Nang marinig ito, sinabi ng batang may berdeng buhok na boses iyon ni Miao at kailangan nilang iligtas siya. Pero sinampa lang ng 3rd master ang tauhan niya at nag-utos ng mga pampasabog. Sumulpot ang NC, sinasabing napakadesidido ng young master ng Haoye Group.
Napikon, inutusan ng leader ng Hawi ang bata na sabihin sa master niya na ibigay ang data o maghanda ng mamatay. Lubos na nalilito ang blonde. Sabi ng third master, 3 tao lang sa Zhang ang kayang mag-isang lumaban sa napakaraming tao. Pero sabi ng bida, ako ang gumawa at sinuntok siya ng boss. Mabilis na umatras ang Ense at sinabi ng bata na ang pagpapasikat sa apokalipse ay katangahan. Na may mabangis na tingin, tinanong ng lalaking may lilang buhok kung gusto bang mamatay ng binata. Samantala, sinabi ni Zuli na tutulungan niya ang kaibigan niya, pero sabi ni Old Chin, hindi siya ordinaryong tao at hindi niya sasayangin ang buhay niya. Sinabi ng leader sa matanda na isulat muli ang data, at sinabi ng nurse sa kapatid niya na kumalma at aminin ang pagkakamali. Tinanong ng babae kung magkakagusto ba sa kanya si Xiao Beye, at sinabi niya. Nakangiti, sinabi ng nurse na ang mga manliligaw niya ay maaaring umabot hanggang Shangjing. Sinabi lang ng babae na mababa ang standards ng babae, kaya sobrang nagalit ito. Sa labas, sinimulang bugbugin ng ikatlong boss ang bida. Sabi niya hindi masama ang galaw ng lalaki, pero dapat siyang kumalma kung ayaw niyang matalo sa 3 galaw. Nakangisi, sinabi ng NC na 3 galaw lang ang kailangan niya para talunin ang lahat. Bigla, isa sa mga alalay ang napikon at sumugod sa lalaki, pero sumingit si Zuli para iligtas ang sitwasyon. Natamaan siya at bumagsak sa ibabaw ng kanyang kaibigan. Nang makita ito, tinanong ng ikatlong boss kung nagtatago ba ang bata sa likod ng isang babae para lutasin ang kanyang mga problema. Sinimulang tawaging duwag ng mga tauhan ang bata dahil sa pagtatago sa likod ng isang babae. Naiinis, sinabi ng babae na si Xiao Beye ay isang taong hindi kaya ng bida at hindi dapat magyabang. Pero sinabihan siya ni Chen na umalis at nang marinig iyon, umalis na lang ang babae. Pagkatapos, pinasugod ng boss ang kanyang mga tauhan sa blonde. Na may tingin ng purong galit, hiniling lang ni Yu sa sistema na asikasuhin ito. Bigla na lang, may dumating na nakasakay sa kotse. Isang babae na sinimulang sermonan si Xiao, kaya hindi ito mapakali. Siya si Gao Zihao, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Gao, isa sa 3 malalaking pamilya sa Zhang. Nang makita siya, nagtaka ang bida kung bakit sobrang galit niya, parang 10 beses kaysa sa karaniwan. Sa puntong ito, nagalit si Lei at tinanong kung nasaan ang mga mata ni Chen. Pagkatapos, nagpakilala ang blonde sa bida, at ang kaibigan niya, na nagsiselos, ay tinawag siyang manyak. Biglang, sumulpot si matandang Qin. Sinabi ni Gao sa matanda na ikinagagalak niyang makilala ito, at sinabing ang galing ng kanyang genetic mod skills. Sabi niya, mababago ng teknolohiyang ito ang apocalypse kung ibabahagi, at tinanong ni Chen kung kailangan itong mapunta sa pamilyang Gao. Ipinaliwanag ni Zhu na may magaling na genetic research team ang pamilya niya na may kumpletong kagamitan at teknolohiya. Nakangisi, tinanong ng blonde kung bakit hindi na lang gawin ito ng pamilya niya, at ang komentong ito ay nagpataas ng kanyang anger points. Ngayon, hiniling ng Heres sa binata na pag-isipan ito at sinabing ang pamilya niya ang pinakamahusay na pagpipilian para pagsilbihan ang sinuman. Sumingit ang MC, sinabing mali ang taong kausap niya na lalo pang ikinapikon nito. Pagkatapos, sinabi ng matanda na medyo palpak ang genetic mod tech na ginawa niya. Bigla, sumulpot ang buli na may lilang buhok at nagtanong kung tapos na ba silang mag-usap. Tinanong ng blonde kung ano ang ibig niyang sabihin, at hiniling ni Xiao na ibigay nila ang genetic mod data. Sabi ni Gao, gusto ng lalaki ang lahat, at sabi niya, lahat ng pamilya ay kailangang sumamba sa kanya kapag nakuha niya ito. Sa puntong ito, sinabi ni Yu na masyadong mayabang ang boss at sinabing may backup siya mula sa Animal Association. Nang marinig ito, bumunot ng baril si Xiao, sinabing hindi siya basta-basta, at sawa na siya sa bata. Galit na galit, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na ihagis ang lahat sa loob ng gusali, at ginawa nila ito. Sabi ni Zhu, ginagawa ni Chen na iwanan ni Xiao ang lahat para mapanatili ang research, pero sabi ng kapatid niya, hindi ganoon kalalim ang utak niya. Ngayon, sinabi ni matandang Qin na nagtitiwala siya sa kakayahan ni Chen para mailabas sila ng ligtas. Walang ibang pagpipilian, nagtiwala na lang ang Heres sa salita ng matanda. Samantala, nagsindi si Xiao ng bomba sa labas. Inihagis niya ito sa gusali at boom, sumabog ito. Nakangisi, sinabi ng lalaki na hindi magigising ang bata dahil hindi rin niya kaya. Pagkatapos, tinanong ng isa sa mga alalay kung sapat na ba yon, at sinabi ng boss na gumamit sila ng toneladang pampasabog. Pero may lumitaw sa likuran, ang bida na nagsasabing hindi dapat makipaglaro sa apoy ang lalaki. Gulat na gulat, nagtaka si Xiao kung halimaw ba ang lalaking ito. Ngayon, sinabi ni Zhu sa boss na talo na siya, pero sinabi niya na minamaliit siya nito ng husto. Tinanong ni Gao kung sa tingin nila ay kaya nilang labanan ang mga ito gamit lang ang ilang armas, pero bumulong siya sa NC at tinanong kung walang cooldown ang kanyang mana bar, at sinabi niyang hindi niya alam. Nang marinig ito, natigilan ang babae at nawala ang lahat ng kanyang kumpiyansa. Pagkatapos, inutusan ni Xiao ang kanyang mga tauhan na bumaril. Sa isip niya, alam ng blonde na napakaraming armas at hindi siya makakatakas. Determinado na isugal ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gawing mga laruang baril ang armas ng mga tauhan. Nang makita ito, kinabahan at nalito ang ikatlong boss.
Tapos may sumigaw na nasa kanila ang mga armas. Ang bully ni Wei kasama ang kanyang grupo. Mabilis, sumakay ang bida sa kotse at umalis na ang lahat. Sa loob ng kotse, nagbabala ang isa sa mga bata na darating ang acid rain. Sa isang nakakatawa at magulong paraan, siksikan ang maraming tao sa kotse, kasama na ang bida na nagsabi sa driver na pumunta sa eskwelahan. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik ang lahat dahil bawal puntahan ang lugar na iyon na puno ng mga zombie. Nakangisi, sinabi ng lalaki na bilisan nila ang takbo. Ang blonde, na sobrang pikon, ay nagsabing level 8 danger zone iyon, at kung gusto niyang makagat, dapat mag-isa siyang pumunta. Pagkatapos, binanggit ng bully na nandito na ang acid rain, at humanga ang matanda na napanatiling buo ni Yu ang kotse. Sabi ng bida, hindi niya kayang gawin mag-isa ang apocalypse na ito, kaya tutulungan niya ang lahat na mag-level up para protektahan ang kanilang mga tao. Sa elementary school, isang demonyong kuting ang dahan-dahang lumapit sa dalawang bata. Sumugod ito pero malakas itong hinampas ni Wei. Sabi ng bida, walang dapat ikatakot sa mga zombie hanggat nandyan ang babaeng ito. Tinanong ni Chen kung ano ang superpower ng bully, at nagbiro siya na hindi siya matatalo sa Holen. Lumalabas na sa kapangyarihang ito, may walang katapusang Holen si Wei, at pinapalakas din nito ang iba pa niyang kakayahan. Isang bata ang nagtanong kung nandito siya para iligtas sila, at sabi niya, basta't makikinig ang bata. Tapos tinanong ng bully kung nakita niya ang isang batang nagngangalang Chen Yo Cheng mula sa class 1, third year, at sabi ng bata, hindi. Biglang may sumigaw at sabi ng babae ay titingnan niya ito. Sinipa niya ang pinto para bumukas na may grand entrance. Pero isang kalbong bata lang pala na nagpapasikat sa isang babae na kinainisan ng kaibigan niya. Kalaunan, nagtanong ang dating bully tungkol kay Chen Yoching. Sabi ng guro, na-stuck na sila mula noong nagkagulo ang mundo at matagal nang walang laman ang cafeteria. Ipinaliwanag niya na may mga tao at mga zombie na sumugod sa lugar kaninang umaga, kaya naging magulo ang eskwelahan. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, kumaripas ng takbo ang bully at sinabihan si Zhu na magbantay. Sa kabilang kwarto, natagpuan niya ang bida na binubugbog ang isang kung sinong lalaki. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Wei tungkol sa lalaking binubugbog at nagsimulang magpaliwanag ang lalaki. 10 minuto ang nakalipas, hinahanap ng bida si Xiaoqing nang lapitan siya ng isang lalaki. Sabi ng blonde, kapatid daw siya ni Yoching at gusto niya itong iwi, pero hiningan siya ng patunay ng mga lalaki. Nagtataka, sinabi ng bida na tinitingnan niya ang kapatid niya sa eskwelahan linggo-linggo at tinanong kung hindi siya kilala ng lalaki. Pero sabi ng lalaki, hindi niya pwedeng paalisin ang bata kasama ng kung sino-sino lang maliban kung mapapatunayan niya ito. Habang nakakrus ang mga braso, sinabi ni Yu na kahina-hinala iyon at walang bata ang pwedeng manatili maliban kung mapatunayan niyang isa siyang guro. Tapos, tinanong ng lalaki ang mga bata kung sino siya at lahat sila ay sumigaw, si Teacher Zhao. Nakangisi, sinabihan ng lalaki ang bata na umalis na. Pero sabi ng wala iyong pinapatunayan dahil hindi siya naniniwala na kapatid siya ni Xiaoqing. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki. Pero nagbiro ang lalaki na baka hindi siya si Professor Zhao, kundi isang mutant na may brain freeze. Seryoso ang mukha, sinabihan ng bida ang lalaki na tawagan ang nanay niya para patunayan ito, kung hindi ay mabubugbog siya. Nainis, sumugod ang guro, pero ang suntok niya ay nasangga na parang wala lang. Pagkatapos ay sinabihan ng bida ang kanyang kapatid na magtago ng maigi, at sabi ng bata ay nakatago na siya. Nanginginig sa takot, nagmakaawa ang guro sa bata na huwag itong gawin, pero naputol ang kanyang pakiusap ng isang malakas na suntok mula sa ense, na nagpatalsik sa kanya. Sakto namang dumating si Wei na nagtatanong kung inilibing ng bida ng buhay ang kanyang kapatid, pero biglang sumulpot ang bata at tinawag ang kanyang kuya. Tumakbo sila papalapit sa isa't isa at nagyakapan, at sa likuran, nagbiro ang bully na hindi pa tapos ang selebrasyon ng kuya niya. Tinanong ni Yu si Nagao, Zaihao, at ang iba pa, at sabi ni Wei ay hindi niya alam, pero hula niya ay tinuturuan ni Gao ang mga zombie na magbasa. Samantala, sa ibang bahagi ng eskwelahan, nililitso ng Haris ang isang zombie, sinasabing isa siyang baguhan na gumagawa ng mga bobong desisyon para mabuhay. Inilahad ang kanyang kamay, sinabi niyang panonoorin niya ang makeover ng mga halimaw. Mula sa malayo, sabi ng bully, nakakatakot ang tibay ng isip ng isang mayamang babae. Tumatawa, sabi ni Chen na para lang siyang si Tang Sanzang. Dahil dito, nagalit ng husto ang babae, at umabot sa mahigit 6,000 ang kanyang rage meter, na humantong sa kaguluhan. Sa sandaling ito, lumapit ang guro at nagtanong kung lahat sila ay may superpower. Habang hinihila ang tenga ng kaibigan niya, sinabi ng Hera na at sinabihan ang lahat na umalis na doon sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magpasalamat ang babae sa squad, pero sabi ng lalaki, maliit na bagay, nandito lang ako para sa kapatid ko, hindi para magpakabayani. Nagtataka si Gao kung bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataon, tapos biglang, sabi ng system, congrats. Nakakuha ka lang ng 1-0, 0-0-0, 0-0-0. Nakatitig lang siya, iniisip, tsa-ching, nakuha na. Naintindihan na ng babaeng nakasalamin, pero sobrang nagpapasalamat pa rin siya sa tulong nila.
Sabi ng isa sa grupo, hindi ba natin babantayan ang mga bata? Pero sabi ng pre, ang daming kindergarten sa paligid. Sumang-ayon ng Haris, sinasabing delikado kapag madilim na, at iminungkahi ng kalbong lalaki na bigyan ng prutas ang guro. Tapos sabi ng bully, lale, lahat kayo, at nanonood lang ang blonde, iniisip na kakaiba ang lalaking ito. Biglang tumunog ang isang alarma. Sabi ng babae, yan ang danger alert. Malapit na ang mga halimaw. Sumisilip sa labas, sabi ni Wei na bumubuhos pa rin ang acid rain. May mga bisitang sumusugod sa eskwelahan. Dahil doon, sabi ng bida, unang hakbang, alisin ang lahat ng mga nakatagong banta. Sabi ng bully, ako nasa gitnang palapag. Hindi sumasablay ang mga holen ko. Samantala, sabi ng Haris, malapit na tayong mahanap ng pamilya daw. Lahat ay nakikipaglaban sa mga zombie. Sabi ng bida, kukunin ko si Old Chin, tapos ilalak ko ang eskwelahan. Nakakagulat na nagre-relax lang ang matanda gamit ang kanyang tablet habang may zombie na kumakatok sa bintana. Pumasok ang NC, pinabagsak ang zombie, walang kahirap-hirap. Paglabas, sabi ni Chin, may enerhiya ang bata. Mukhang naayos na ang krisis sa eskwelahan. Kalaunan, pumunta sila sa eskwelahan, at sabi ng bida, gawa ito lahat ng nurse. Lumapit siya, sinasabing malinis na ang isa floor. 5 bata lang ang nakaligtas. Tinanong ng blonde si Gao kung makakatakas sila, at sabi ng Haris, 30% lang ang tsansa, at tuwang-tuwa ang bida. Nagalit ang babae, nagbabala na yon na ang pinakamagandang sitwasyon. Sabi ng maliit na bata, ang kuya ko ang pinakamagaling. Naniniwala ako sa kanya. Kahit sa bata, sumisigaw-sigaw, huwag basta-basta magtiwala. Mahalaga ang buhay ng lahat. Sabi ng redhead, ano ang tsansang mabuhay kung mananatili tayo rito? Sabi ng mayamang babae, 100% kung hindi tayo matatagpuan, 0 kung matagpuan tayo. Nakangisi, sabi ng bida, nakakapanabik ito. Tinanong ni Shiner kung 0 ba talaga kahit may mga skill, at sabi ng isa pang blonde. Ganoon din kung tatakas tayo. Nang marinig ito, na-stress ang halos kalbong lalaki. Excited ang bida, nagtatanong kung anong mga halimaw ang nasa paligid at ano ang kinakain nila. Umaasa ang babae, sinasabing baka may plano si Chen, pero sabi ni Chen, wala. Pero sabi ng bata, baka may paraan. Iniisip niya kung ano ang susunod na i-unlock, at sabi ng system, genetic mods. Nainis si Lin, hinawakan siya, sabihin mo na, tigilan mo na ang suspense. Hawak ang kamay ng babae, sabi ng bida, kalma lang. May gagawin akong epic ngayong gabi. Kalaunan, paglubog ng araw, naghanda ng salusalo ang lalaki. Maingat niyang pinagsilbihan ang kanyang cute na kapatid. Pagkatapos kumain, naghanda ang squad para sa laban. Lumingon, sabi ng nandito na ang mga Nagsimulang lumapit ang mga zombie. Nalungkot si Chen, hindi pa luto ang karne ko, at sabi ng redhead, hindi tayo pwedeng maghintay lang na makain. Tinaas ni Chen ang kanyang kamay, makakapaghintay ako. Hindi pa rin luto ang karne ko. Sabi ng matanda, tiwala ako kay Chen Yu. Lulutuin niya ito ng tama. Nakangisi, sabi ng lalaki, salamat. May taste ang matanda. Hinampas ng blonde ang ulo ng lalaki. Sabihin mo na ang plano. Walang may ekstrang buhay dito. Tinanong ng bida ang matanda kung gaano siya kabusog, at sabi ni Chin, mga 60% kontento. Nagbago ng aura, sinabi ng bida na ang mainit na alak ay inihain para pabagsakin si Huasheng, at ngayon, karne ng halimaw naman ang ihahain niya. Pinapunta ng blonde si Zuli para silipin ang kalaban, pero bawal makipaglaban, at inutusan si Faye na gumawa ng hamog. Nabanggit niya na parehong area of effect type si Wei at ang influencer, at dapat silang mag-relax hanggang sa makarating ang mga halimaw sa playground. Sumingit ang Hires, sinabing area of effect din siya, pero sabi ng bida, siya ang secret weapon, itago para sa pinakamahalagang sandali. Samantala, sinabi ng redhead na support siya at magpaplano kapag nakabalik na si Zuli. Pagkatapos, sinabihan ng leader si Faye na dumikit kay Chuyao saan man ito magpunta, at tinanong ng bata kung ano ang plano ng bida. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ni Yu na sasalubungin niya ang kanyang mga bisita. Sa labas ng eskwelahan, isang zombie ang lumitaw. Dumating ang bida at nagpakawala ng malakas na suntok, pero biglang tinamaan ang zombie ng isang holen mula sa malayo. Sinabi ni Wei sa lahat na tigilan ang panggagago sa kanya. Nakahalukip-hip, sinabi ng influencer na hindi masyadong matalino ang mga halimaw at nag-o-overact lang si Miss Gao. Hindi sumang-ayon ang redhead, sinabing ang usok ni Fee ang nagligtas sa kanila, kung hindi ay susugod na sana ang mga zombie. Habang nagtatalo sila, isang gumagapang na zombie ang nagsimulang masunog. Nang makita ito, sinabihan ng mga babae ang blonde na umalis na. Bigla, isang malakas na ingay ang gumulat sa lahat. Nagalit si Gao at tinawag na tanga ang bida. Sabi ni Lee tutulong siya, at nagbiro ang blonde, okay lang kung gusto niyang sumugal. Huwag lang mandamay ng iba. Naiinis, tinanong ni Zhu kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Gao na kahit ang mga pampasabog ni Xiaobei ay hindi napigilan ng bata. Nagkibit balikat lang ang kasama niya, sinabing hindi dapat umarting spoiled si Zhu. Apokalipse na ngayon. Nang marinig ito, inisip lang ng blonde kung paano nakaligtas ang lalaki sa mga pampasabog, kaya malamang ayos lang siya. Bigla na lang, isang pinto ang sumabog na may malakas na kalabog.
Nanood ang tatlong babae mula sa balkonahe at nakita nila si Zhao Li. Sabi ni Chu kailangan niyang bumaba pero pinigilan siya ni Wei, sinabing parang immortal na ipis ang lalaking iyon. Nakangiti, sumang-ayon ang influencer at sinabing hindi bibigyan ni Big Bro ang sinuman. Nag-aalala, nanood lang ang redhead, umaasang hindi mapapahamak ang kanyang kaibigan. Sa labas, nagsimulang umubo ang lalaki dahil sa usok. Nagbiro ang bida na may mga halimaw na kumakain ng hilaw pero itong isa ay gusto ng ngiri. Nang marinig ito, sinabi ni Faye na talagang may katangian ng boss ang bata. Nagpatuloy ang bida, sinabing isang maliit na hakbang para sa zombie ay isang malaking hakbang para sa lahi ng mga halimaw. Nagulat ang lahat dahil si Chen Yu ay nagre-relax lang sa usok, tumatawa. Nahihiya, tinanong ni Lei kung nilalamig siya. Nalito siya, tapos napansin niyang wala na ang kanyang mga damit. Mabilis siyang nagbihis at mas maraming zombie ang lumitaw. Sabi ni Zhu, mahalaga ang seguridad ng gusali, kaya alis na siya. Nang makita ang kawan ng mga zombie, nag-isip ang redhead kung kakayanin ba ito ni Chen Yu. Sa balkonahe, naghanda si Wei na magbato pa ng mga holen. Isang zombie ang dahan-dahang lumapit sa bida at gumawa ng mabahong atake. Natakot ang zombie sa amoy ng lalaki. Nang aasar, sinabi ni Yu na kumakain siya ng maayos na ikinagalit ng zombie. Pagkatapos, inutusan ng bata si Sinner na gawin ang kanyang bagay at tinakpan ni Wei ang kanyang mga tainga. Gamit ang isang megaphone, nagsimulang magsalita ng kung ano-ano ang influencer na parang mga mura. Nahilo ang mga zombie dahil dito. Habang tinatakpan ng mga tainga, sinabi ng bata na ang galing, pero nagsisimula ng matukoy ng ilang zombie kung saan nang gagaling ang boses. Nag-aalala, tinanong ng socialite kung ano ang binabalak ni Chen Yu. Sabi ni Chin, lahat ng halimaw mula sa restricted zone ay papunta sa kanilang direksyon. Nag-aalala si Faye, sinusubukang protektahan ang kapatid ng kanyang boss. Lumuhod siya at sinabi sa maliit na babae na tutulungan niya si Ate Chuyao at pinakiusapan siyang bumalik sa kwarto. Nagbigay ng lollipop, sinabi ng maliit na babae na dapat siyang bumalik ng ligtas. Nakangiti, tumanggi ang bata, sinabing hindi siya kumakain ng pagkain pambata, pero nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Nag-aalala, sinabi ng redhead na mas marami pang halimaw ang darating. Kabaligtaran ang nararamdaman, chill lang si Sinner, sinasabing kontrolado ni Chen Yu ang sitwasyon, pero para kay Wei, hindi, parang magnet ng gulo ang lalaki. Samantala, isa sa mga kasama ay nagre-relax kasama ang kanyang boss na nagsabing, takot ka bang mamatay? Sabi ng halos kalbong lalaki, hindi malasiyan. At sabi ng bida, hoy bata, bumalik ka rito. Habang humihitit, sinabi ng alalay, kung wala ang grupo, patay na ako, at itong mga magagandang kakayahan, kalimutan mo na. Inagaw ang sigarilyo, sabi ng bida, pare, masama sa kalusugan ang paninigarilyo. Habang nagbibigay ng aral sa buhay, isang kawan ng zombie ang dahan-dahang lumalapit. Nakamulsa ang mga kamay, sabi ng NC, huwag mong sirain ang cool at gwapo kong dating. Pagkatapos, sabi ng alalay, didikit na ako sa boss mo lang ngayon. Nakangisi, sabi ng bida, system, gawin mo ang iyong trabaho. At boom, nakakuha siya ng 43,000 Anger Points, ipinagpalit sa ilang magagandang upgrade. Na-unlock niya ang genetic mods, light powers, at eco domain, parang wala lang. Sa isang nakakatakot na aura, sabi ng bata, magiging chill ang gabing ito. Kasimbilis ng kidlat, naglabas ang bida ng ilang power-up. Nilunok niya ang mga ito, at boom, nagminingning siyang parang super saiyan. Mula sa malayo, sabi ni Jiang, anong binabalak ng bata? Sa isang mabangis na tingin, sabi ng blonde, wala akong pakialam kung sino man ang zombie dati. Pagkatapos, ibinato niya ang isang nakakaing holen sa halimaw ng buong lakas. Nagsiselos, sabi ni Wei, hoy, galaw ko yan. Noon din, nagkislapan ang mga kamao ng bida, at pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa isang zombie. Namangha, sabi ni Faye, wo, iyan ang kapangyarihan ko. Lumingon, sabi ni Yu, nakikita ko na ang kanilang mga kahinaan ngayon. Mabilis siyang sumugod sa mga zombie, pinapatumba sila na parang wala lang. Nagulat, sabi ni Yao, nasa kay Chen Yu ba ang lahat ng kapangyarihan? Sakto, sabi ni Lei, boss, mag-ingat ka, habang sumusugod ang isang zombie. Pero umikot ang bata, pinabagsak ito habang binibigyan ng leksyon. Naiinis sa hindi patas na laban, naghahanda ang blonde para sa isang mas malakas na tama. Sa isang suntok, pinapalipad niya ang mga zombie. Estilong One Punch Man. Gulat, sabi ni Zhao, ang lakas na yon ay nakakabaliw. Sabi ni Wei, nagpapasikat. At sabi ng redhead, hindi ko yon inaasahan. Tinitingnan ang sitwasyon, sabi ni Gao, ang pagiging sikat na ganito ay makukuha ang atensyon ng big boss, at sabi ni Chin, may mga dahilan si Chen Yu. Bigla, nag-vibrate ang telepono ng influencer, at sinagot niya ito. Sa madaling araw, sa wakas ay natalo ng bida ang huling halimaw. Pagkatapos, nagmamadaling lumapit ang babae, sinabing may gulo sa West District, at pinapasama siya. Nang aasar, sabi ni Yu, may problema ba ang pamilya Gao? Anong pakialam ko dyan? Hindi siya pinansin, sumigaw lang ang babae na sumama siya. Kaya, umalis ang grupo mula sa eskwelahan, papuntang kanluran. Kalaunan, nag-vlog si Chen, tinatawag ang sarili na isang kaakit-akit na power user, at marami pang iba. Ikinuwento niya ang tungkol sa basura na system na natuklasan niya, sinasabing mabibili niya ang lahat mula sa store nito.
Maaaring kumita ng malaki ang bata kung iinisin niya ang mga basurang babae o liligawan ang mga diyosa. Kasama sa kanyang grupo si Zuli, na puro pakikipag-away, at si Lin Biwei, ang dating bully. Kasama rin si Nafi, Chu Yao, ang redhead, at si Sun Shiner, ang influencer. At panghuli si Gao Xiu, mula sa mayamang pamilya, at ang kapatid niyang babae, si Chen Yocheng. Tapos, sabi ni matandang Chin, oras na para umalis. Sabi ni Yu, si matandang kamag-anak, ang henyo sa genetics. Ngayon, iniisip ng blonde kung mga halimaw o mga tao ang nagdudulot ng gulo sa kanluran, kung nasaan ang pamilya Gao. Hindi nagtagal, pinahinto sila sa daan. Isang babaeng bughaw ang buhok ang dumating, at ibinunyag ng blonde ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ni Major Jiang, may mga halimaw pa sa lungsod, kaya ihahatid ko pabalik ang binibini para sa kanyang kaligtasan. Ginawa niyang maluwag ang daan, at sabi ni Gao, salamat. Biglang lumabas ang blonde, sinasabihan ang lahat na maghintay. Naghihinala siya sa kabaitan, tinatanong kung ipinapadala ba sila sa kanilang kapahamakan. Naguguluhan, sabi ng Major, sino tong bata na to? Tapos dumating ang grupo niya at ipinakilala siya bilang Big Boss, ang pinakamalakas at walang talong power user sa buong universo. Nang marinig ito, sobrang nainis ang babae, iniisip kung saan man nanggaling ang payasong ito. Sumabat ang bida, sinabing alam niyang iniinsulto siya nito, at binalaan siya ng Major na naglalaro siya ng apoy. Sinubukang suntukin ng opisyal ang bata, pero sinalag niya ito na parang wala lang. Ngumisi siya, at tinanong kung ibibigay ba nito ang numero niya kapag natalo siya. Pero bumaril ang Major gamit ang kabilang kamay, at napabagsak ang leader sa lupa. Sinabi ni Jiang sa lalaki na sa hari ng impyerno niya hilingin ang ganoong pabor. Habang nakatingin sa ibaba, sinabi ng Major na ito ang nangyayari kapag naglalaro-laro ka lang. Nang makita ito, tinawag ni Gao si Jiang Ling, tinatanong kung paano niya nagawa iyon. Sumagot pabalik ang opisyal, sinabing isa siyang major sa hukbo, hindi personal na bodyguard ni Gao, kaya hindi niya kailangang makinig sa isang spoiled brat. Sumingit si Chu Yao, sinasabing hindi pwedeng basta-basta na lang pumatay ng tao ang babae, kahit na militar pa siya. Nagkibit balikat lang si Jiang, hindi man lang nabahala. May nagsabing isa itong malaking gulo at hindi kayang kontrolin ng mga tao ang lahat. Sinang-ayunan ito ng militar, sinasabing walang makakapigil sa kanya kung magpasya siyang pumatay ng isang tao. Nag-iba ng usapan, sinabi ni Jiang kay Gao na naghihintay ang presidente. Sabi ng influencer, may kahina-hinala sa babaeng ito at hindi sila dapat sumama sa kanya. Sabi ng Major, wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng duwag na si Xiao Bai. Nagrereklamo siya kung gaano kamalas na inutusan siyang humuli ng mga taong tulad ng grupong ito. Ngumisi ang bida at sinabing isa yung magandang pagpapakita ng lakas militar, at nagulat ang babae na buhay pa ang bata. Ginaya ni Chen ang gulat niyang mukha na lalo pang ikinagalit niya. Habang nakatutok ang baril, sinabi niyang akala ng lalaki ay kung sino na siya dahil lang may kapangyarihan siya at isa yung katangahan. Sinabi ni Jiang na nabanggit ng Third Master, si Xiao, na kung hindi nila mahuhuli ng buhay ang mga tao, baka kailanganin nilang patayin ang mga ito. Walang takot, sinabi ng bida na naging tuta lang ng iba ang Major. Nainis ang babae at sinubukang bumaril pero iniwasan ito ng lalaki. Nagsimula siyang magpaputok kasama ang kanyang grupo pero iniiwasan ng bida ang lahat ng bala na parang nasa video game siya. Hindi nagtagal, napansin ng militar na naubusan na siya ng bala. Lumapit si Yu, sinasabing pwede siyang sumigaw hanggat gusto niya at muling nainis sa kanya ang babae dahil sa sinabi niya. Dahil walang ibang pagpipilian, sumugod si Jiang para makipagsuntukan pero umiwas ulit ang lalaki. Matapos umiwas sa isa pang suntok, sinabi ng bida na si Xiao ang nagpadala sa opisyal ng militar para asikasuhin ang grupo niya. Kinakabahan, napagtanto niyang muntik na siyang mahulog sa patibong ni Xiao Bai. Sumingit si Gao, sinasabing may taksil sa kanluran, at pumunta si Major Jiang para makipagkita sa grupo at patayin ang taksil. Nang marinig ito, sinabi ng opisyal ng militar na handa siyang maglingkod sa binibini, at lumuhod siya kasama ang kanyang grupo. Naguguluhan, iniisip ng bida kung ang ganitong bagay ay para lang sa pangunahing tauhan. Tanong ni Wei kung ano ang inirereklamo niya at sinabi ni Chen na may mga tao lang talagang mamalasin. Samantala, sinabi ni Xiao sa pinuno ng pamilyang Gao na medyo malupit si Jeyu at dapat siyang gumawa ng tamang desisyon para sa kanya. May nagsabi na ayaw na ulit magkamali ng grupo at nagtanong kung nasaan ang binibini. Sinabi ng batang may lilang buhok na lagi siyang nagpupuyat kaya nasisira ang kanyang pandinig at memorya. Biglang may sumipa sa pinto para buksan ito. Si Major Jiang Ling nag-uulat para sa tungkulin. Nainis ang isa sa mga lalaki, tinatanong kung anong ginagawa ng isang taga-hukbo dito. Sakto, dumating din si Zaiyu, tinutulak ang bully gamit ang buong lakas niya. Nagalit siya, sinabing hindi na siya takot dito, pero sinampal lang siya nito ng malakas. Nagngit-ngit sa galit, tinawag siyang Soro ni Xiao, at inutusan ang Soro na talian ang blonde at dalhin ito palayo. Kinuha ang kanyang sandata, sinabi ng opisyal ng militar na perpekto ang plano, at hindi rin siya basta-basta. Hindi napapansin ang sandatang nakatutok sa kanya, patuloy na tumatawa si Xiao, sinasabing magpapakasaya siya ngayong araw. Pero napansin niya ang sandata at tinanong kung bakit nakatutok sa kanya ang baril ng Major.
Sa likuran, dumating ang bida para muli siyang tuyain. Nang makita ang blonde, minumura siya ni Bai, tinatawag siyang gago at sinasabing trinaydor siya ni Jiangling. Nakangisi, sabi ng bida, pasensya na, sinasabing isa siyang mabuting tao, hindi tulad ng mga nag-aakalang mabubuhay sila magpakailanman. Hindi nagtagal ay napagtanto ng bully na inaasar siya, na ikinatuwa naman ng bida. Biglang humalakhak ng malakas at masama ang kontrabida, tinatanong kung sa tingin ba nila ay sila lang ang may mga kapangyarihan. Sabi ni Gao, "Wo, nakahanap ka ng ibang mga taong may kapangyarihan." Ngumisi si Xiao at sinabihan ang blonde na maging nobya niya nang angako ng kaligtasan para sa pamilya nito. Sa isip ng bida, may iba pa bang may kapangyarihan? Ako lang ba ang may sistema? Tapos naisip niyang mag-bluff, sinasabing siya lang ang kayang magpatubo ng mga ability fruit, tinatanong kung nasunog ba ang utak ng master sa pagsabog. Kumagat sa pain ng bully, tumatawa, sinasabing siguradong ninakaw lang ni Chen Yu ang mga ability fruit at nagpapanggap lang na malakas. Ipinagyayabang niyang makakahanap siya ng power user para magkaroon ng iba't ibang kakayahan ang pamilya niya. Dismayado ang grupo, napagtantong nagyayabang lang ang bully tungkol sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Sumingit ang tatay ni Gao, tinatanong ang kanyang anak tungkol sa lalaking blonde. Sabi niya, siya si Chen Yu, isang delivery guy mula sa Jiangcheng. Nang marinig ito, natahimik ang kanyang ama. Nang atuwiran si Gao na nakita niya ang bata na gumamit ng kapangyarihan at nagkaroon siya ng kakayahan dahil dito. Kinuwestiyon ng lalaki si Qin kung bakit ibinigay ang teknolohiya sa isang ordinaryong lalaki sa halip na sa kanyang magarbong pamilya. Sinubukang magpaliwanag ng matanda pero sabi ng lalaki, patay na lang ang bata. Isa siyang test subject. Sinubukang makatuwiran ni Zai Hao pero pinutol siya ng kanyang ama, sinasabing hindi niya dapat kaawaan ang isang lalaking mababa ang antas. Giit ng dalaga na hindi iyon ang dahilan at nainis ang kanyang ama, tinatanong kung may gusto ba siya sa delivery guy. Itinanggi ito ng blonde, sinasabing nalilito pa rin siya. Walang sinayang na oras, idineklara ng lalaki na papatayin niya ang bata. Nagmakaawa ang blonde kay Master Gao na huwag padalos-dalos, ipinapaliwanag na magkakampi silang lahat, pero hindi sumang-ayon ang lalaki. Sinabi ng pinuno ng pamilya na isa lang delivery guy ang bata. Kahit may kapangyarihan, para lang siyang bulag na pusang nakahanap ng patay na daga. Sumang-ayon si Xiao, sinasabing pwede silang umupa ng isa pang power user para durugin siya. Sa gitna ng gulong ito, inutusan ng pinuno ng pamilya ang kanyang mga tauhan na alisin ang kapangyarihan ng lalaki at itapon siya palabas. Pero humarang ang matanda, sinasabing hindi iyon pwedeng gawin ng pinuno. Nangangatuwiran, sinabi ng lalaki kay Qin na huwag mag-alala. Marami siyang test subjects. Ipinaliwanag ng matanda na nagkakamali ang pinuno, isiniwalat na hindi pa niya natutuklasan kung paano makakuha ng kapangyarihan. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ang pinuno ng pamilya. Sa totoo lang, sinabi ni Qin na baka si Chen Yu lang ang tanging makakapagpatubo ng mga skill fruit. Nagulat at nataranta ang lahat sa pambobombang balitang ito. Sa isang padramang paraan, sinabi ni Yu na hindi siya maaaring sumali sa pamilya Gao bilang isang ordinaryong tao lang. Nag-iba ng tono, sinimulang tawagin ng pinuno ng pamilya ang lalaki na kanyang manugang, na ikinahiya naman ng kanyang anak na babae. Tinawag ng isang tauhan ang blonde na Bayaw Chen, sinasabing isa na silang malaking pamilya ngayon. Nagbiro si Yu na sobrang taas ng standards ng pamilya, kaya takot siyang malaglag ng malakas. Tiniyak sa kanya ng kanyang bagong bayaw na hindi siya malalaglag, nang angakong susuportahan siya. Pero sinabi ng bida na hindi iyon sapat, ipinapahiwatig na isang lihim na henyo ang pinuno ng pamilya. Nainis ang blonde, sinasabing nagyayabang lang ang lalaki, dahil nakakuha siya ng kaunting respeto. Sumabat ang alipores, sumasang-ayon sa bayaw, sinasabing maaari siyang magtakda ng anumang kondisyon. Nagliwanag ang mukha ng bida, nagtatanong kung talaga bang kaya niya. Sabi ng pinuno ay kaya niya, basta't ito ay kayang hawakan ng pamilya Gao. Sinimulang titigan ng bida ang blonde, na naging dahilan ng kanyang pagkailang. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang gusto niyang pakasalan ng anak ng pinuno si Bai. Lumuhod ang lalaking may lilang buhok, nagmamakaawa sa kanyang magiging biyanan na pumayag. Dahil sa hiya, tinanong ni Zai Hao kung gusto na bang mamatay ni Chen Yu. Kinakabahan, sinabi ng lalaki na biro lang iyon, at huwag niya raw seryosohin. Diretsahan nang nagtanong ang pinuno kung ano ang kailangan para sumali ang bida sa pamilya Gao. Seryoso, sinabi ni Chen na ayaw niya sa sugal o droga, at mas mabuting maintindihan iyon ng boss. Nang marinig ito, na-excite ang lalaki, na parabang nalaman niyang libre ang lahat. Nakaluhod si Xiao, sinasabi sa blonde na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang bata. Pero sabi lang ni Jay Hao, "Hoy, bully, maglaho ka." Tapos sabi ng isa sa mga kasamahan ng bida, bakit hindi na lang agawin ang West Side imbes na magtrabaho para kay Mr. Masungit. Pero may plano ang NC, pinapaisip sa kanila na ayos lang ang lahat, para sila'y maging kampante, patago. Sabi ng mga kasama niya, parang pagsuko na yan. Pero sabi ng bata, hindi. Pagtatago ito ng ating kapangyarihan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sabi ng mga boss ng pamilya Gao na baka mamaya na, pero sabi ni Chen, bakit hindi pa ngayon?
Sa orang mas madilim pa sa damit ng isang goth, sabi ng bata, gusto ko ang pwesto ng matanda. Nang marinig ito, ang mukha ng lalaki ay biglang nagbago na parang, sinabi mo ba talaga yan? Agad-agad, tinawag na walang hiya ang bata.